So, okay. So, ito naman ating question talaga ngayon na ating pag-usapan. Ito ay galing kay Evelyn Derecho. Diretso din ang kanyang mga comment. Doon sa ating video, no? Meron tayong video kasi sa YouTube. Nung balikan na po sa SDA Church, turn your eyes upon Jesus. Ang sarap pakinggan. Sana kung totoo. Pero hindi naman totoo. Okay. Evelyn Derecho, sabi niya, alam mo, bro, sayang ka. Pati ikaw, pastor, tinatamaan dito. Masayang ka kasi pastor ka eh. Alam mo kung ano yung tama. At ang tama ay SDA Church. O, di ba? Ba't ka umalis? Binitawan mo kaligtasan. Dahil yan ang totoong itinatag ni Kristo na simbahan. Yari mga Katoliko rito. Alam mo yan, bro. Dahil isa ka rin SDA dati. Kaya bro, pakiusap lang. Bumalik ka. At wag mong intindihin ang sinasabi ng iba na bumalik ka. Dahil alam mo na yan, ay kaliligtas mo, bro. I pray for you, bro, na sana wag kang talikuran ng ating Panginoong Diyos na si Jesucristo. Dahil alam mo, mahal na mahal ka ng ating Panginoon. Pastor Valderan, kung ikaw ang na-address ni Sister Evelyn Derecho, paano ka mag-respond? Maganda naman message niya. May pagmamahal, may flavor naman ng pagmamahal. Ano sasabihin mo kay Sister Evelyn Derecho? Kasi, sayang ka naman, pastor ka, 20 ilang years, tapos, yung kaligtasan, nandito lang sa Adventist, iniwan mo, dagdagan natin, pastor, ang taas ng sweldo mo dyan, umabot ka ng 35,000. Tapos, iniwan mo, lang ang iyong sweldo. Dagdag ko lang, sagutin mo lang, pastor, ano ba masasabi mo dyan? Tama po. Nakaka-relate po ako diyan. Nakaka-relate ako pa kasi sa tipo ng kanyang katanungan at reaction. Ganyan din yung mga reaction ng mga nandito sa akin. Yes, tama. May meron silang common denominator. Meron. Sila ganyan yung reaction. Iniwan mo ang Diyos. Oo nga. Kung ako yan, yung alam mo bro, sayang ka. Alam mo kung ano ang tama. In opposite, if you also consider another side of spectrum. Yes. Yung sayang, sabi niya, tayo naman yung nananayang sa kanila. At alam ko kung ano ang tama. Yung tama, yun yung inilalahad natin. Paano natin nasabi yan? Kasi nga, ang panghihinayang ng mga katuruan o yung mga turo ng panghihinayang sa New Covenant ay ibinigkas ni Apostol Pablo yan eh. At ibinigkas din yan ng mga apostol na iba tulad ni Santiago. Sa Santiago 4:17, anong sinasabi niya ron? Ano? Sabi diyan, sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito ay kasalanan sa kanya. Di ba? Sabi ng iba, kanyan pastor ron, paggawa lang ng mabuti. Hindi, ang tema ni kanyan, Santiago, hindi lang yung paggawa ng mabuti, kundi, inirelate niya yan unang-una pa man sa relihiyon. Remember yung relihiyon na tinutukoy niya, yun yung totoong relihiyon. Di ba? Sa Santiago 1:27, mamaya babasahin natin yan. Pero, ang point natin dito, yung panghihinayang ni Apostol Santiago ay para rin sa mga nasa katotohanan nga. Ang mga sinasabihan niya dyan, yung mga nakakaalam ng katotohanan, particularly yung mga believers, yung mga sinasabing may pananampalataya. Ang kaso, ang problema, paano naman pastoron pag hindi talaga namang kinakasangkapan niya yung kamalian? They are using wrong and they brand it as truth. Yun ang problema dun eh. Hindi yun kahinahinayang. Ang kahinahinayang yung totoong relihiyon. Tapos hindi mo ginagamit yon. Santiago 1:17. Okay, ito po sinasabi sa 1:27 ng Santiago. Ang dalisay na relihiyon, sabi ni Santiago rito di ba? Ang dalisay na relihiyon ay walang dungis sa harapan
ng Diyos, ng ating Diyos, sabi niya. At Mm. ang ama nito. Mm. Dalawin. Walang dungis sa harapan ng Diyos at ama ay ito. Ito daw. Dalawin ang mga ulila at mga babaeng bao sa kanilang kapigatian at pag-ingatang walang dungis ang kanyang sarili sa sanlibutan. O, Grabe. diba? May tunay na relihiyon na dyan. Wala pang October 22, 1844. Meron Oo ng nga, no? tunay na relihiyon. Oh. Ngayon, paano nila sasabihin na kahinahinayang? Yung pong mga katuruan o yung mga nangyari sa ating pasya. Samantalang, yung relihiyong totoo na sinasabi nilang totoo, sila ay hindi included doon sa sinasabi ni Santiago. Oo nga. Meron na palang totoong relihiyon bago October 22, 1844 eh. Bago Oo. pala 1863 kung saan formal na nailunsad at naitatag ang Seventh-day Adventist, bago pa man yon, matagal ng panahon, meron ng tunay na relihiyon. Kaya yung pasya namin na umalis sa Seventh-day Adventist, huwag kayong manghinayang kasi ang tinutumbok naming target, yung totoong relihiyon na kung saan meron na dati bago Seventh-day Adventist. At yun na nga, kaugnay sa nabanggit kanina, sa lahat ng nakakalam ng katotohanan. O ano yung nalalaman na katotohanan? Isa doon, bahagi doon, yung tunay na relihiyon. O, yun ang kahinahinayang pag hindi ka dumako doon sa tunay na relihiyon. O, yun ang kahinahinayang. Kami, lumabas kami sa huwad na relihiyon kasi ito po ay bunga ng palya noong October 22, 1844. Ano namang bunga ng palya, hindi po pwedeng maging tunay na relihiyon yan eh. O, di ba? Tignan natin ang 14. Oo. Unahin natin si Job, 14:4 ng Job. Ano pong sabi ni Ito sabi Job? sa Job 14:4. 14:4. Ito po ang sinasabi. Sinong makakuha ng malinis na bagay sa marumi? Wala. O, di ba? Malinis bang bagay yung pumalya sa October 22, 1844? Dalisay bang bagay yung sila po'y maniwala sa kalkulasyon na mali sa pagparito ng Panginoong Hesus? Di ba marumi yun? Out of that, kinasangkapan ng Seventh-day Adventist, yung pong kalkulasyon ni William Miller na nauna niya ng itinanggi at itinakwil. Mula doon sa naturang kamalian na yon, isinilang umano yung pong katotohanan na sila ay remnant church. Ang liwanag sa Biblia na wala kang makukuhang malinis sa marumi. At tungkol naman po sa sinasabing ganyan sa banal na salita ng Panginoong Hesus, maliwanag niya ring sinaysay yan sa Mateo 7:17, di ba? Una, pinag-iingat sa propetang mali muna, no? Sa 15 muna, no? Sabi dito, Pastor, mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta na nagsisilapit sa inyo na may damit tupa, tatapat sa loob, ay mga lobong maningila. Sa verse 17 na po, Pastor Ron. Sabi sa 17, gayon din naman ang bawat mabuting punong kahoy ay nagbubunga ng mabuti. Datapat ang masamang punong kahoy ay nagbubunga ng masama. O, di ba? Sa verse 18 po, hindi. Sabi sa 18, hindi maaari na ang mabuting punong kahoy ay magbunga ng masama at ang masamang punong kahoy ay magbunga ng mabuti. So at least yung prinsipyo, Pastor Ron, ang panghinayangan natin kapag walang bunga, yung mabuting puno. Kaso, ang pinaghihinayangan ng mga kababayan at mga kaibigan nating Seventh-day Adventist ay yung pong di umano pananatili dun sa puno na alam naman natin na bunga ito ng kapalyahan. Anong inaasahan nating bunga nun? Siyempre, walang idudulot. Maganda daw ang bunga ng ministry ni Ellen White sa Seventh-day Adventist. Kasi kung di dahil kay Ellen White, hindi sila magkakaroon ng mga school, paaralan, mga institusyon, hindi magkakaroon ng malaking printing press, hindi magkakaroon ng mga ospital. O, di ba? Yan daw ba ang baliw? Si Ellen White may baliw. Kung baliw siya, ba't siya nakapagpatayo ng malalaking ospital? Ng mga tinatawag natin mga school na maraming naitulong.
Kung siya ay baliw, ba't siya nakapagpatayo ng gano'n? At tanong ko pa dati, nung ako'y Adventist pa, ikaw ba nakapagpatayo ka na ng ganyan? Hindi pa. O ikaw ang baliw. Ginaganon ko sila. Kaya nga eh. Pero ano ba masasabi mo ron sa kanilang sinasabing gano'n na sagot nila? Na may bunga naman daw. Yung kakayahan naman at abilidad ng panglupa, hindi naman matatawaran yan. Kahit po mga sindikato pa nga nakapagpapatayo po ng mga infrastruktura. At yung mga bagay may kinalaman sa material, napauna na rin ng Biblia yan na ipagbanta, na babala, na tayo po ay huwag tumingin doon. Huwag mag-ipon doon 6:21, di ba? 6:21 ng Mateo. At saka Pastor, hindi pwede ipagmalaki yun. Kasi kung babasahin niyo po mga Seventh-day Adventists, ang history ng church, ang Roman Catholic Church, ang siyang unang maraming naipatayo na maraming ospital. Kaya nga. Saka yung mga pag-aalaga ng mga matatanda, marami silang nagawa noon. Meron ang Roman Catholic Church, maraming mas malaki. Yung Gutenberg Press, noong 1400, di ba? Yung unang-unang printing press, Gutenberg, Seventh-day Adventist ba yun? Diba? So kung batayan nyo ay bunga ay tunay na si Ellen White dahil nakapagpatayo ng printing press, eskwelahan. Ang Catholic Church matagal na wala pang Adventist, may mga university na, mga paaralan Diba? Pati may mga printing press, mga Adventist. So ibig sabihin, totoo na sila. Kaya sabi ko, naku, kakaawa naman ako noon. Kaya nga Ganun lang alam ko, na palatandaan, mas marami pang nauna sa kanila. So ibig sabihin, dapat umanib na lang sila doon kasi nauna yon. Totoong relihiyon din yun. Opo. Saka hindi material na bagay, Pastor, ang sukatan. Yes. Kasi hindi naman tayo pinag-iipon dito ng mga material na bagay Amen. Ang kayamanan natin nasa langit. Sa 6:21, tingnan po natin. Mateo. 6:21 ng Mateo. Sapagkat, kung saan naroon ang iyong kayamanan, doon naman naroon ang iyong puso. Diba? Ang kayamanan ng Sabatista, nasa lupa Paano yan? Nasa lupa. Yun ang problema Kaya yung puso nila, meron kaming AUP, meron kaming 1,000 missionary, meron kaming SSD, meron pa kami sa Mountain View College. Ang ganda-ganda. May sanitariums pa kami. Ang dami-dami. So, yan lang ang babala ng Biblia, no? Kaso, kung saan yung mata kasi nila, anong tawag doon, Pastor, sa takip ng mata ng kabayo? Yung may kalesa, yung dalawang ganon? May tawag doon Di ba? Ba't nilalagyan yung kabayo ng, ang tawag doon? I forget the name. Yung takip sa kabayo, di ba? May yung takip sa mata. Bakit? Kasi para hindi sila ma-distract sa iba. Ang nakikita lang nila, diretso lang. Ang mga Sabatista parang ganito, meron silang mata. Ayaw nilang makita yung progress din ng ibang religion na mas nauna pa sa kanila. Tapos ngayon, feeling nila, sila lang yung ganon. Kasi yung gusto lang nila makita sa Seventh-day Adventist lang. Apo. Paano na yung ibang religion? Like the Catholic na may mga ganyan din, mga university. Kinalibutan nyo na. Anong klaseng religion niya? Brainwashing tawag dyan. At alam mo, Pastor, nakaka-relate din ako sa sinabi nung nag-consa nyo si Derecho. Ito, diretsahan lang din, Mrs. Derecho. Ganyan din ang rason ng aking mga kapamilya, no? Ito, ang totoong relihiyon, yun ang iginigit nila. Kasi, ang minamasdan lang nila yung Sabbath keeping at hindi kumakain ng baboy. Para sa kanila, sa kanilang maliit at mababaw na unawa, yung narating yung narating ng kanilang... Yun lang kain ng unawa. Unawa. Yun yung narating ng kanilang devotion. Kumbaga huminto. Kumbaga parang baby Christian pa to. Baby Christian. Kulang pang alam nito. Ang alam lang niyang tunay na church, SDA church. Yun lang. Hindi malalim ang alam niya. Hindi malalim. Kaya madali nilang sabihin ng diretsahan. Yes. Ito ang totoong relihiyon. Pero pagka yung mga kwan naman, in fairness, may nag-aral talaga. May mga nag-aral na Seventh-day Adventist at yung talagang masigasig din. Medyo kritiko rin sila sa ganyang pahayag. Yung ito ang totoong relihiyon, hindi rin basta binabanggit yan ng mga Seventh-day Adventist na nag-aaral. In fairness, kundi ang unsolicited advice natin kay Sister Evelyn Derecho, mag-aral ng Biblia. Yun ang basic muna. Para wag ganyan kabilis, kadiretso yung kanyang pananalita. Kasi mahirap yan. Mapanganib yan. Diretso sa impyerno yan.
Oo. Hindi din yan ang approach ng mga pastor nila. Hindi Kasi sinabi ganyan. ito ang totoong In fairness. hindi rin gano'n. In fairness, hindi din. Kaya dapat Kaya, siguro mag-aaral din tamang muna. sinabi mo, pastor hindi tayo sayang. Ang sayang siya. Kasi ang level ng kaalaman niya, siguro hindi kita sa camera yung talampakan ko. Mas mababa pa sa kalampakan ko. So, ang alam lang niya, ganun lang ang basihan ng katotohanan. Pero tayong umabot na sa mataas na nag-mature ang ating kaalaman bilang Adventist. Sabi mo, pati mga pastor ng Adventist, hindi sa amin uubre ganyan. Kasi ang tawag dyan, self-serving. Self-serving, kasi Adventist ka. Kaya siyempre, sabi mo, totoo ang SDA. Wala ka namang pinakitang patotoo, di ba? Pagka dating daan o INC magsabi sa atin, pumasok ka sa, patulad kanina, may nabasa ako sa question sa atin, Brother Ronald, pag-aralan mo maigi, Iglesia ni Cristo, dito ka pumasok, itong totoo. Ngayon, ka-level ng isip ng katulad nito ni Sister Evelyn, yung gano'n. Pagka meron naman nag-message sa akin, 4th March, Brother Ronald, hindi kompleto yung pagiging born again mo. Hindi mo kinikilala ang pastor sa huling araw, si Arsenio Periol. Yan dito kaligtasan. Ganun din sinasabi. Kasi paano yan? Kung basta-basta maniniwala lang kami, sama nagka-claim na sila ang tama at kaligtasan, ganun din po ang level ng kaisipan ng isang kapatid na Evelyn Derecho. Diretsuhin ko na ho kayo. Hindi kami nauuto sa ganyan. Kasi dati ginagawa din namin pang-utuyan nung Sabadista kami. Tapos may nagtanong, uto-uto ka pa lang, Sabadista ka? Oo, kasi wala akong Holy Spirit nung uto-uto talaga ako sa Sabadista. Lahat ng kasalanan, ibintang nyo. Sige, ibintang nyo kasi Sabadista pa ako. Sige. Ibig sabihin, talagang makasalanan ako nung Sabadista ako kasi wala akong Holy Spirit nun. Kaya ano lang pinapakita nito? Pag Sabadista ka, walang guarantee ng kaligtasan. Why? Kasi yung kasalanan mo, nangingibabaw pa rin sa'yo. Ang laman mo, sinusunod mo pa rin. Unlike ngayon, dito sa amin, sa born again Christian, ay sa CIJ, talagang, wow, pinagsisisihan na isusukan na namin pag narinig namin yung dati namin pagkatao. Patay pa ho kasi ang aming espiritu ng panahon na yun ni Pastor Valveran. Kaya maluwag lang sa amin gumawa ng kasalanan nun. Kasi, sabi nga hindi lang, sabi ko nga doon sa isang comment ko sa Adventist, kasi hindi lang naman 10 utos ang 10 ang utos niya 12. Ano yun? Sabi niya. Alam mo yung isa, huwag kang pahuhuli. Ano yun? Pangalang 12. 12, huwag kang aamin. 12 talagang utos niyo. Kaya wag na ho kayo magkunari. Kaya po yung kapatid na Evelyn Derecho, sorry po. Sa level ng aming kaisipan ni Pastor Valveran, pastor siya dati na SDA, dati akong evangelist for 24 years. Pambata ho yung style. Yung mga bata siguro ma-auto nyo. Pero kami, pati yung mga nag-a-attempt, ng mga viewers na Adventist na nag-a-attempt, pabalikin kami, dadaanin kami sa ganyan, mahal ka ng Panginoon, bumalik ka. Maawa po kami sa inyo. Hindi nyo alam ang sinasabi nyo. Tapos sasabihin mo, yan ang tinatag ni Kristo. Siguro itong kapatid na to, pag tinanong natin, sige, anong patunay mo sa Bible? Tatanong ko po sa pastor, ganyan sasagot niya. Kung nandun pa ako sa Adventist, tatanong ko kay Brother Obidos. Sa akin din naman kayo nagtatanong nun Tapos ako pa ngayon tuturuan nyo ng ganyan, di ba? Di ba naisip-isip yun? Yung sinasabi ko, pastor, common sense lang din. Tapos sinasabi pa niya, nanginayin daw siya. Tapos, kaya bumalik ka na. Dahil alam mo na yan. At ikadidigtas mo. Sa Adventist ikadidigtas? Si Ellen White niya na propeta at founder ng Adventist, sabi niya, walang magsasabi na ako'y ligtas Kahit nga si Ellen White, hindi siguradong ligtas siya. Tapos ikaw, ang lakas ang sasabihin mo, may kaligtasan dito. Dahil mo pa si Ellen White. Paano yan, kapatid? Mag-isip-isip po kayo, mga Sabadista. Bago kayo magtanong na ganito sa amin, kabahan muna kayo. Kabahan muna kayo. Tapos sasabihin pa sa atin, sana wag kang talikuran ng ating Panginoon Diyos. Nung nandyan kami sa Adventist, doon nga kami nakatalikod nga sa amin si Kristo iniwan namin ang maling turo ng Adventist dahil kulto yan, na kay Kristo na kami, dumiretso. Paano kami tatalikuran ni Kristo? So, ibabalik din natin kay Sister Evelyn na alam din po namin ni Pastor na mahal ka ng Panginoon. Tsaka, Sister Evelyn, mahirap magsalita ng ganyan kasi unang-una, galing na kami dyan. Baka mas matagal pa kami sa Adventist. No? Naranasan na namin yung ino-offer mo, natikman na namin, panis ang lasa sa 7-day Adventist. Tama. Ang suggestion ko po, Sister Evelyn,
Yung subukan mo, yung ito sa amin ngayon. Kasi hindi mo pa nasubukan. Paano kami maniniwala na ikaw'y paniwala sino-offer mo sa akin na maganda dyan sa Adventist? Galing na kami dyan, natikman na namin yan. Baka marami pa kami nakain dyan kaysa sa inyo. Ikaw ba, Sister Evelyn? Natikman mo na ba maging born again Christian? Hindi pa. So, wala kang karapatan magsabing tama yan kasi hindi mo pa nakumpara. Kami nakumpara na namin. Galing kami dyan sa bulok na 7-day Adventist na mali ang doktrina, mali pang sistema, kurap pa ang mga leaders. Galing na kami dyan, 24 years. Tapos napunta kami sa grace at sa gospel ng Panginoon, sa biyaya ng Diyos. Meron kami karapatan magkumpara. Yes. At mag-invite sa inyo na dito ka na lang. Kasi nakumpara na namin ito dyan sa bulok na Adventistang sistema na mali ang doktrina, yung founder na si Ellen White, false prophet, at hindi sure na maliligtas siya. Ba't mo kami dyan papabalikin? Ikaw, isa pa lang ang nakikita mo at nalalamat, naririnig mo. Yan lang 7-day Adventist. Hindi po naririnig yung gospel talaga. So, mas may karapatan kami na mag-offer sa iyo kung ano ang kaligtasan. Kaysa yung mga Adventist na hindi pa nakatikim ng kaligtasan, no-offer ka agad yung kanila. Hindi nyo pa nga natikman ang totoong kaligtasan. Kami natikman na namin ni Pastor Balberan ang totoong kaligtasan, kaya kami mas may karapatan sa inyo. Hindi lang pa yung Sister Evelyn, sa lahat ng Adventist na mag-attempt na kami pabalikin. Yun lang masabi ko, Pastor. Tama yan. At siyempre, ina-appreciate din naman natin yung prayers niya. Pero, ang masasabi lang natin, Pastor Ron, manalangin ka, yung tama yung hangarin mo. Kasi pagka mali rin at hindi rin tama yung pinaglalaban, hindi rin papakinggan yan, di ba? Sa Psalm 66:18. Kung pinakundangan ko ang kasamaan ng aking puso, hindi ako didignin ng Panginoon. O, di ba? Liwanag niyan. Ano? Ngunit kung katotohanan dininig ko ang Diyos, kung katotohanan dininig ko ako ng Diyos, kanyang pangakikinggan ang tinig ng aking dalangin. Ang ganda, di ba? Di ba? Prinsipyo yan, di ba? Yan ang pamantayan. Kaya yung panalangin, ina-appreciate naman natin, kaya lang ang ating idinidiin is manalangin ka sa tama na hangarin. Kung hindi tama yung hangarin, tulad nun, ang panalangin ay bumalik tayo sa kakultuhan, siyempre, hindi yun kakatigan ng Panginoon. Hindi yun, hindi mo kasangga ang Panginoon sa panalangin iyon. Dapat pag manalangin ka, yung tama yung pinapanalangin mo. Yung panalangin mo sa amin, Sister Evelyn, diretsoin ka na namin, hindi diretso tama sa impyerno, pag sinunod natin. Oo, diretso yun. So, siyempre, ayaw ng Panginoon yun. Ang gusto niya, diretso sa langit. Tsaka diretso ka kay Jesus, huwag na sa Adventist. Yes, correct. Hindi naman Adventist ang way, the truth, and the life. It is only Jesus. At kung mayroon ang pangalan sa taas ng langit na sukat ikaligtas ng tao, hindi pangalang 7-day Adventist. Tama. Only the name of the Son of God, Jesus Christ, our Savior and our Lord. Siya lang po ang tagapagligtas. Walang ibang pangalan. Kayo, ginagamit yung pangalan 7-day Adventist. Hindi kayo maliligtas dyan. 7-day Adventist.